morning! Ayan, punta tayo dun sa may garden. Kuha tayo ng mga gulay na pagdinding mamayang tanghali. Una, guys, ito ay ang tawag ay bataw or parda sa Ilocano. At dahil may mangilan-ngilan ding bunga ng sili na hinog na guys, kunin na natin. Kasi po, pag hindi nakuha to ay kakainin lang ng mga ibon. Kaya kailangan ng kainin. Kailangan ng kunin yung mga hinog na sili. Gustong gusto kasi ito ng ibon, yung mga ganito. Kinakain na. O, kasama daw sa aning makulit. Hello ka. Hi. Malakad na. Ayun, nasisira na sila, oh. May pasa. Ay. Banda dito naman ay bunga ng sili. Kunin na natin to. Eto guys, may mga bunga na naman yung kalamansi namin. Yan. Kasi tsaka lang naman kami kumukuha nito kapag once na gagamitin na namin. Tingnan niyo si Aling Makulit. Sumama sa akin para manguha ng gulay. So carry mo na yan. Carry mo na yan, dali. Sulong! Pasulong! O, dito na. Kuha tayo ng... So yan, may mga palang. Nakalimutan ko kung anong tawag nito. Ah, sigarilyas sa Tagalog. Sa amin kasi palang, guys. Ang daming bunga eh. Natin guys, sigarilyas. Yes, sa taas. Ah, ito pa. Ayan. Kunin mo na dito. Alis na tayo. Kuha tayo dito ng ano. Banda dito naman ay may bilog na talong. So guys, yan yun. May mga bunga-bunga na rin. Ay, upo ka? Napagod ka, bebe ka? Kita nyo naman si Aling Makulit ay sama-sama sa pagkuha ng mga gulay. Natutuwa rin kasi siya. Kanina nakita nga niya akong may hawak na bilao kaya't humabol siya. Gusto nga rin daw niyang mag-vlog. Nakakatuwa nga tong batang to. Pero dahil paambon na, umuwi na nga muna kami dito sa bahay. Tapos nakita ko nga yung bunga netong ube namin. Grabe nga, ang dami niyang bunga. Pwedeng-pwede tong itanim. Alam nyo ba guys na isang puno lang yan ng ube? Pero yung bunga niya ay grabing dami. Ito naman daw ay miracle fruit. Hindi nga alam ng nanay ko na may bunga na. Siya nga kasi yung may tanim dito. 2 pirasong bunga pala yung nakita ko. At ang sabi niya, magiging kasing laki pa daw yan ng buko. Kaya't pare-parehas tayong mag-abang kung gaano kalaki nga yung bungang yan. First time ko din kasi makakita ng pananim na ganyan. Dahil nga sa lawak ng taniman, sari-saring mga pananim na nga yung nagkalat dito sa paligid namin. Like itong ube. Akalain mong aabot ng ganito karami yung bunga. Ng ube. Grabe, ang daming bunga. Ang pagkakaalam ko kasi, ang ube ay nasa roots lang. Pero ito, akalain mong parang Christmas tree. Naglambitin nga sila lahat dito. Dito sa amin, para nangang jungle. Pagkatapos nga pala ng ambon ay bumalik ako dito sa garden. Parang gusto ko muna kasi mag-relax kahit saglit. Mamaya kasi konti ay itutuloy ko na naman yung order kong banana chips. Medyo kulang pa nga kasi ako. Sa ngayon gusto ko muna busugin yung mata ko ng mga green. Dito kasi ay sobrang nare-relax talaga ako. Pagsilip ko nga pala dito ay nakita ko yung nag-uumpisang bumungang upo ng tatay. May nag-uumpisa na naman ng mga bunga ng upo dito guys. Pero yung pinagkukuhanan natin andun. Yun yun talagang taniman ng upo. So yun. Tapos banda dito, may mga nag-start na naman na mamunga. Grabe no. Tapos dito, banda dito naman ay patola. Yung naunang bunga niya, nasisira na. Pero actually dito, maraming mga bunga na rin na maliliit. Tapos dito rin,
ay mga mangilan-ngilan na bunga. Tanim naman ng tatay ko nito. Banda dito naman, yung mga mustasa. Ganon. Tapos, may construction dyan. Ayan, may mga mustasa. Tapos, kung alam nyo, yung papait. Ayun, papait naman. Ayan, mga mustasa. Ayan, magbebenta sila bukas. Yung, inuhugot lang. Tapos banda dito naman yung palayan namin. Ayan siya, oh. Actually, may halo ngang red rice. Ang galing, diba? Eto na, malapit na. Baka next month, anihan na. Ayan, next month or March, ganun. Ayan na po. Malapit na naman yung supply namin ng bigas. Ayan yung taniman. Natuyo na nga yung sitaw, hindi na maharap ng tatay kung magtanim ulit. Sobrang busy niya kasi sa may mustasa. So, yun naman yung medical center. Ayan yung taniman namin. Tapos, kapitbahay namin dyan sa subdivision. Ayan. Wala na. Yung dating tangkungan namin, guys, kung napapansin nyo dati, or nanonood kayo sa mga naunang video ko, dito, buong kangkungan. Ngayon naman, yung tinatalbos na kamote naman yung tinanim nila ngayon. Plus, andun yung may kupo namin. Doon. So, yun lang. Dahil nga gusto kong mag-ulam ng dinengdeng ngayong tanghali, kaya't naisipan kong mamitas ng mangilan-ngilan na bunga ng sitaw. Sobrang napakaswerte nga talaga namin. Kasi anytime na gustuhin namin maggulay or magluto ng gusto naming gulay ay andito lang sa paligid. Sobrang pasalamat na lang at may tatay kaming masipag. Mula nga nung mga bata kami ay ganito na yung nakagisnan naming buhay. Ang main source of living namin ay yung farming, especially yung gardening ng father namin. Pero alam nyo, doon talaga kami natutong magkakapatid. Bago pumasok ng school, madilim-dilim pa nga ay tumutulong kami sa pagka-harvest. Kasi ito talaga yung forte ng tatay ko, yung pagtatanim ng pechay, mustasa at sitaw. Maalala ko nga talaga nung nasa Mandela pa kami, mag-isang bahay lang kami sa bundok. At 1 oras nga nilalakad namin yung papuntang school. But before that, tumutulong pa nga kami. During Sundays naman ay tumutulong din kami sa paglalako sa palengke. Sa ganyong kasimpleng pamumuhay kami namulat na magkakapatid. Walang reklamo. So yan guys, kunin natin to. Oh, sobrang haba. Diba? Ang sarap kaya kumuha. Tapos kapag niluto mo to, manamis-namis. Tcharan! Pang adobo, pang dininding, ganon. So, balik na pala tayo dito sa kwento ko. Nga guys, dahil namulat kami sa simpleng pamumuhay, kahit ngayon na-afford na namin yung mga gusto naming bilhin, parang nanghihinayang pa rin talaga kami. Ayun si Father Dear. Oh. Binibisita na naman niya yung mga tanim niya. Yung tipong gusto naming bumili ng ganito, pero ilang pag-iisip pa bago naming bilhin. Kasi nga guys, namulat kami sa simpleng buhay. Hindi rin kami sanay sa mga luho. Pero ang hilig lang talaga namin ay kumain. At sobrang kuripot ko sa sarili ko. Pero sa family ko naman, ibibigay ko lahat naman ng kaya ko. Kasi never akong nagdamot talaga sa family. Lalo na sa mga magulang ko. Ngayon na kaya na namin, bakit namin ipagdadamot lalo sa mga parents? Kumbaga lahat ng tinatamasa namin ngayon ay utang namin sa kanila. At kung nakikita nyo naman na ganito pa rin yung ginagawa ng tatay ko, yung nagpapakahirap pa rin dito sa pagtatanim, it's beyond our control na guys. Ito naman kasi ay kagustuhan niya, libangan niya at hindi mo yan mapipigilan. Kaya't sino man sa mga nanonood ngayon na sobrang hirap yung buhay, halos lahat ng struggles ay nasa iyo na, isipin mo na lang balang araw, magniningning din ang iyong bituin, magdasal, mangarap, at gumawa ng paraan. Kung gusto mo ng magandang buhay, kumilos ka na ngayon. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood at sana may napulot kayong aral. Hanggang sa muli!